Purihin po ang Panginoon, siyang mapagpalang hapong pumuli sa atin. Pasensya po, kami ay wala noong linggo. Kami po ay nauwi na San Miguel. At hindi ko po naihanda yung para doon sana kami nagkaroon ng gawain. Hindi po ako nakapaghanda dahil sa mayroon pong naasikaso. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay nakabalik sa ating gawain ngayong araw ng Miyerkules. Ilang tulog na lang, matatapos na po ang February. Pero po itong February ay meron pa po tayong meetings, 26 and 28 po. Yung po ay araw ng Biyernes at Linggo. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ay tungkol sa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Bakit po ito? Siguro ito ay dito ako idinako na ito ay ibahagi ko kasi po sa panahon ngayon, kabi-kabila ang naririnig natin na balita, lalo na sa radyo, sa TV, na marami ang mga naghihirap, marami ang dumaan sa mga pagsubok, marami ang hindi natin may aalis na sa kanilang mga pinagdaanan. Kabigatan ng buhay ay maaaring sila ay makalimot o bumitaw sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po pag-uusapan po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya para hindi po dumating man sa atin yung mabibigat na pagsubok at huwag naman sana paintulot ng Panginoon ay tayo ay hindi mawawalan ng pananampalataya sa Kanya. The importance na meron tayong Diyos na sinasaligan, Diyos na sinasandigan, Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Yun po napaka-importante sa buhay po natin. Kaya never po na wag na makalimot, na never pong makalimot ang mga tao sa pananampalataya, sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Sa ating pong teksto, doon po sa Lumang Tipan tayo, sa aklat po ng Awit 103, verse 1 to 12. Doon po sa may mga Bible, Lumang Tipan po ito, Awit chapter 103, verse 1 to 12. Doon po sa walang mga Bible, sumunod po sa aking pagbasa upang ganap niyo po maunawaan para makita niyo po kung bakit ang title natin ay yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos sa ating mga buhay. Yun po yung ating paksa. Kaya dapat po masubaybayan ninyo yung ating teksto dahil nandito po kinukuha yung ating paksa. Purihin po ang Panginoon. Sa verse 1 po, sabi, si Yahweh ay purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Verse 5, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Sa verse 6, si Yahweh ang humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moses ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayan, kung umibig na may lubos. Amen. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway,
Hindi na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Verse 11, ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen. Ganda po, no? Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayong ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Purihin po ang Panginoon. Napagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli nga po Panginoon, kami nagpapasalamat, nagpupuri dahil tunay nga po Panginoon sa aming pagbabalik na ito ng aming Bible study online ay patuloy mo nga po Panginoon na ginagabayan mo ang bawat isa na tumutunghay at tutunghay pa ng gawain ito. Ganon din po ng iyong lingkod na patuloy nga po Panginoon na binibigyan mo ng kasiglahan, kalakasan na maibahagi Panginoon ang iyong salita na nanggagaling sa Bible. Tunay nga po Panginoon na tinataas ko po sa iyo ang lahat po ng naabot, tutunghay at tutunghay pa ng aming gawain ito, ng aming Bible study. Gayon din po, amin din po itinataas ang pamilya Milarpis sa pangunguna po ni Nanay Belia Milarpis Pangilinan Milarpis at kanyang mga anak, mga apo at kanyang mga manugang, ganun din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin namin o Diyos na samahan mo kami ng iyong Santo Espiritu upang ganap naming maunawaan ang iyong salita na hatid mo sa amin sa hapong ito at tumimo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at isipan. Salamat po Panginoon, papurit pagsamba ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umpisahan ko po sa isang pahiwatig. Sabi po, doon po sa mga talatang na ating nasaksihan ay isang imno ukol sa paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay at sa ganap niyang pag-aaruga sa lahat ng bagay at sa ganap niyang pag-aaruga sa lahat ng kanyang nilalang. Binibigyan din nito ang palagi ang sangkot niya sa lahat ng kanyang ginawa sapagkat siya ay nananahan sa mundo at patuloy na pinangangalagaan at sinusubaybayan ang sa kanya'y naniniwala at nagtitiwala. Ang patuloy niyang ginagawa sa San Sinukob ay naghahayag ng kanyang kaluwalhatian sapagkat ang kanyang nilalang ay napinsala ng kasalanan at kasamaan. Kaya't nagtatapos ang salmong ito sa papuri at pagdakila sa kanyang pangalan. Ang buong kalangitan at San Sinukob ay dapat magpasalamat at kumilala sa kanyang kadakilaan. Yun nga po yung ating pinapaksa kung bakit daw po mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya o yung pagkilala sa Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa, siyang lumalang sa ating mga tao at sa lahat ng bagay. Ano po, bakit po kailangan? Ano po ba ang kahalagaan nito? Ayon po sa ating mga nabasa, ang sabi po sa verse 1. Ang sabi po sa verse 1, sabi po, inumpisahan ni Haring David ang papuri at pasalamat. Kaya po sabi niya sa verse 1 and 2, ang Diyos ay papurihan. Sa talatang ito ay naghahayag ng pasasalamat at papuri sa Panginoon dahil sa mga kabutihan at pagpapalang ibinigay niya sa mga sumasampalatayang katipang bayan. Ang kanyang kabutihan ay hindi dapat kalimutan at tanggihan. You see? Kaya nga po sabi ko, ang kalahagahan, hindi po tayo dapat bibitaw o huwag po natin kalilimutan at tanggihan ang ating Diyos na makapangyarihan. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 11. Basahin po natin Deuteronomy chapter 8 11 to 14. Sabi niya po, ito ibili niya po sa mga taga-Israel at bili niya rin po para hanggang sa atin. Sabi po, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh
sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatari na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Yun nga po. Sa kabaligtaran naman, kung kayo naman po ay naghihikahos, huwag niyo rin pong kalilimutan ang Panginoon. Samantalang binasa po natin, kung kayo po ay nananagana, huwag naman sana kayo makakalimot o tatanggihan o tatalikod sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po sa pangalawang Kronika, chapter 32. Sabi po sa pangalawang Kronika, chapter 32, verse 24 and 26. Sabi po, Di nalaunat nagkasakit ng malubha si Ezekias. Dumalangin siya sa Diyos at dininig niya sa pamamagitan ng isang tanda. Hindi na kinilalang utang na loob ang nangyari sa kanya. Naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos, pati ang Juda at Jerusalem. Ngunit sa wakas, nagpakumbaba rin siya at ang mga taga-Jerusalem dahil dito naglubag ang galit ni Yahweh. Tingnan po, yung si Ezekias ay nakaranas ng karamdaman, ngunit hindi man lamang nagpasalamat at dumalangin at dumalangin at magpasalamat sa Diyos na nagpagaling sa kanya. Nagmataas. Kaya nga po sila ay naparusahan. Ngunit nung sila ay magsisi, sila po ay pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung nasa verse 1 and 2. Kaya po si Yahweh ay purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Yun po yung verse 1. Sa verse 2, meron pong tatalon po tayo. Sa verse 3 na po, ito nga pala yung pinaksa natin. Sa verse 3, dalawa pong parte ito. Ang sabi po sa verse 3, ano po yung verse 3? Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po, sa lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Yun po yung first part ng verse 3. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa first part po ng verse 3, siya ay nagpapatawad. Amen? Kaya nga po, yun nga, yung doon sa nabasa natin kanina sa pangalawang Kronika, yung tungkol kay Ezekias na nagmalaki. Pero nung sila ay humingi ng tawad, sila po ay pinatawad at binalik ang kanilang kalakasan, ang pagpapala. Ganun po ang Diyos. Siya po ay nagpapatawad. Nehemiah, chapter 9, verse 17. Nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at ayaw sumunod. Dahil sa kanilang kapalaluan, kumuha sila ng pangunahin upang magbalik at sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, matatag at mapagtimpi, at hindi mo sila itinakwil. Yung panahon po yun, itong mga Ehipto sa katigasan ng ulo, nung nakaranas lamang ng konting hirap sa kanilang paglalakbay, nung sila po inalis sa Ehipto, ay gustong-gusto nilang bumalik sa Ehipto, kahit na daw naghihirap sila doon. Alam niyo po, kaya nga po sila hinango doon eh. Ginagawa na po silang masahol. Masahol pa sa pagkaalipin ang ginagawa sa kanila ng Paraon. Kaya nga po sa awa ng Diyos sa kanila, inalis sila doon. Doon lamang sa paglalakbay nila, nakaranas lamang ng konting problema, mas gusto pa nilang bumalik doon sa napakahirap nilang sitwasyon sa Ehipto. Ganun po yung mga katigasan ng mga ulo. Sa ating mga buhay, ganun eh. Pag tayo ay nakakaranas ng mga panandali ang kapighatian at problema,
nawawalan na kagad tayo ng tiwala sa Diyos. Sana huwag po tayo gumaya sa mga Israel na talagang yung mga marami talaga, kaya marami pong hindi nakarating sa lupang pangako. Lahat po ng inalis sa Ehipto ng mga Israelita na papunta po sa lupang pangako ay hindi po lahat nakarating. Dahil po sa kakatigasan ng kanilang ulo. Sana ganun din. Sana ganun din sa atin. Sana naman huwag tayong matigas ang ulo. Huwag tayong madaling lumimot at tumalikod sa Diyos. Kasi nga po, napakalaga. Kaya ang paksa natin, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Diyos, sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, napakahalaga. Siya ay nagpapatawad. Sa second part po ng verse 3, ang sabi po doon, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Siya ay nagpapagaling. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah 53:5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa hampas na kanyang tinanggap. Amen? Yung pong pagpapahirap po ng ating Panginoong Hesukristo dahil nga po sa ating mga kasalanan. Pero po yung tumagas na dugo sa Kanya, by the blood of Jesus Christ, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Yun po ang sinasabi po doon, Exodo 15:26. Kung buong puso ninyong susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinmang sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong dakilang manggagamot. Jehovah Rapha. Siya po ang dakilang manggagamot. Amen? Wala pong imposible sa Kanya eh. Kasi nga po, kumbaga sa scientist, ang scientist nakakalikha ng sakit, pero nasa kanila rin ang lunas. Ano po? Ganon din ang Diyos. Lahat tayo ay lalang ng Diyos, kahit alam niya ang kagalingan, ang mangyayari sa mga merong karamdaman. Kaya rin siya po ang nagpapagaling. Kung ang sakit ay dulot ng kasalanan, o dulot ni Satanas, o dulot ng Diablo, ito nga po ay kanyang nalulutusan sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos, dakilang manggagawa. Amen? Jehovah Rapha. Purihin po ang Panginoon. Sa verse 4, datako na po tayo sa verse 4. Ano sabi po sa first part po ng verse 4, sabi po, sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-importante na meron tayong Diyos. Amen? Siya ang nagliligtas sa kapahamakan. Pansamantala lang po. Siya po yung sinasabi nitong nagliligtas sa kapahamakan. Iba po yung pagliligtas doon po papunta o patungo sa buhay na walang hanggan. Dito po, siya ang nagliligtas sa kapahamakan. Dito pa lamang sa lupa. Sabi po, sa awit 34 verse 6 to 7, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa mga may takot sa Diyos, sa mga panganib, siya'y kinukupkop. Amen? Ganun po yung ginagawa ng Diyos. Kaya nga po doon sa ating introduction kanina, sapagkat siya'y nananahan sa mundo at patuloy na pinangangalagaan at sinusubaybayan ang sa kanya'y naniniwala at nagtitiwala. Amen? Hallelujah! Kaya nga po, siya ay nagliligtas sa kapahamakan. Alam niyo po, nung minsan umuwi kami ng San Miguel, meron din pong happening noon. Nung nakakalimutan ko. Pero sabi ko, naalala ko na, mananalangin muna bago umalis. Ano po? Pero merong umagaw sa akin ng atensyon na wala po yung pananalangin bago ko umalis. Ano po nangyari? Nag-slide po kami sa motor nung kami po ay dumaan sa shortcut.
palabas po ng Candaba. Alam niyo po ang nangyari? Sabi ko na nga nakalimot ako sa pananalangin. Kaya ngayon po, every time na po kami umaalis dito sa bahay, napupunta ng San Miguel, at ganoon din pag-aalis kami ng San Miguel, nakikita po ng aming mga kaanak sa San Miguel na nananalangin kami bago umalis. Kasi nga po, siya po ang nagliligtas sa kapahamakan. Amen? Tingnan po, sa saglit na lang kalimutan ko. Naagaw po kasi yung attention ko Sabi ko mananalangin na Tapos merong may ipinagawang sandali na nawala tuloy yung attention ko. Kaya nung kami paalis na, yun na, nangyari. Purihin po, Panginoon. Kaya napaka-importante po na tayo ay nananalangin, humihingi ng gabay at patnubay para sa ating pagbibiyahe, lalo na sa pang-araw-araw nating buhay. Purihin po, Panginoon. The Sophonias. Bago lamang po natin ginamit itong Sophonias, Sepanaya sa Ingles. Nasabi po, gaya ng nagdiriwang sa pista, ililigtas kita sa iyong kasawian upang huwag mo nang maranasan ang kadustahang bunga nito. Amen? You see? Ililigtas sa kasawian. Ano po? Kasawian para hindi na maranasan ang kadustahan. Ito. Yung po talagang tayo ay nada-downgrade. Ano po? Yun nga po, siya po ay tutulong. Sa pangalawang parte po ng verse 4, ang sabi po, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habang. Pagpapalang dulot ng kanyang pag-ibig. Amen? Awit 51 verse 1, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. You see? Yung mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Talagang tayo ay mahal ng Diyos, kaya lahat po ng ating mga kasalanan, tayo ay pagkakalooban ng pagpapalang dulot ng kanyang pag-ibig. Verse 5. Tatawa na po tayo sa verse 5. Yung first part po, laging may first part na second part. Ano po? Ang first part po sa verse 5, sabi po, nabasa na po natin to. Inuulit-ulit lang po natin para makita nyo po yung bawat verses ini-interpret natin. Ano po? Sa verse 5, first part po ng verse 5, sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahang habang buhay. Amen. Kasiyahang habang buhay. Sa dulot niya ay kasiyahang habang buhay. Sabi po sa awit 31:19, ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagila-gilalas malasin ni naman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Sa verse 20, iyong kinakalinga at iniingatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Sa inyo po, tayo po ay dinudulutan niya ng kasiyahan dahil tayo ay kanyang pinoprotektahan. Amen? Sa letter B, the second part ng verse 5, ano po ang sabi naman? Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. You see? Siya po yung, sabi po, kaloob niya ay kalakasan. Siya po nagbibigay ng kalakasan. Sa panahon ngayon, pag sa sobrang lungkot ng ating mga dinaranas sa kahirapan, andyan pong mahal na bilihin, lahat. Tapos may mababalitaan pa tayo na bumabagyo sa gawin doon, merong mga lindol, kabila, ano niyo po? Kasi nga po, talagang dumaranas sa mga tao ngayon na una, kahirapan,
tapos wala pang trabaho. Kaya nga mayroon po tayo sa listahan na humihiling po ng trabaho kasi nga po marami po ang nawalan ng trabaho. Pero siya po ay nagbibigay ng kalakasan. Kaya nga po hindi tayo dapat tumalikod eh. Kaya nga ang paksa natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Diyos, sa ating mga buhay. Amen? Nakuha niyo po? Nakuha niyo po para hindi po tayo lumalayo sa ating paksa. Ang kaloob niya ay kalakasan. Awit 28 verse 7, si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit. Siya'y papupurihan. Amen. You see? Siya po ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan at kalakasan pag tayo po ay nakararanas ng mga pagsubok at kahirapan. Verse 6, ang sabi po, punta ko na po tayo sa verse 6. Sabi po sa verse 6, si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Amen? Ang Diyos ay katarungan. He is the God of justice. Sabi po sa Awit, chapter 9. Awit chapter 9, verse 7 to 10. Basahin na po natin. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Tingnan po. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Amen? Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. At lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Amen? Amen. Siya yung ating makatarungang Diyos. Siya po yung hahatol. Kaya nga po doon sa Roma chapter 14, sabi po, huwag tayong humatol sa kapwa. Hayaan natin na ang Diyos ang humatol. Huwag tayong judgmental. Purihin po ang Panginoon. Ang judgmental. Hallelujah. Sa second part ng verse 6, lahat ay nakasusumpong ng katwiran. Ano po ba yun? Masabi po nakasusumpong. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Yan po yung second part. Natatamo ng mga inapi ang kanilang karapatan. Amen? Sabi po doon, lahat ay nakasusumpong ng katwiran. Amen. Ganon din po sa Awit 9, verse 16. Ang sabi po, sa 16, tumalon lamang po yung ating reference na ginawang reference sa Awit chapter 9, verse 7 to 10. Ngayon po ibabasa natin ang 16. Ang sabi po, ang hatol ni Yahweh, siya'y nahayag, matuwid, magpasya. At ang masasama sa gawain nila ay nakikilala. You see, ulitin ko po. Sa hatol ni Yahweh, siya'y nahayag, matuwid, magpasya. Matuwid ang kanyang pagpapasya, matuwid siya sapagkat siya ay makatarungang Diyos. Amen? Kaya nga po, yung sinasabi po natin na yung mga hindi kumilala sa Panginoon pagdating po ng kaligtasan, ano po, natural lang po na hindi sila makasama. Ganun po kapira yung salita ng Diyos. Kasi nananawagan siya na tayo ay kumilala sa Kanya, na tayo ay magtiwala sa Kanya, pero marami pong tumanggi, marami pong matitigas ang ulo, marami pong may pananampalataya na pero tumatalikod pa. Ayun nga po ay
Yung po bang masasabi po ba natin na hindi makatarungan ng Diyos doon kung hindi kayo makakasama sa kaligtasan? Ano po sasabihin ninyo? Tama lamang po. Kasi nga po, hindi naman kayo sumunod. Parang ganito eh. Sa atin, sa kapating kapaligiran, merong batas eh. Pag nakagawa tayo against no sa batas, tayo nasisita. Galit pa tayo. Marami pa napapanood ko po sa kay Rapid Tool po na yung mga mali na ay nako po. Ano po. Kaya nga po, dapat yung pagsunod natin sa batas, yung pagsunod natin sa Diyos, dapat ginagawa na po natin. Tapos pag tayo hindi naligtas, sisisihin natin ng Diyos. Kasi nga po, nasa atin na po yung pagpapasya. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ulitin ko, sa hatol ni Yahweh, siya ay nahayag, matuwid magpasya, at ang masama sa gawain nila ay nakikilala. Sa 18, basahin po natin yung 18. Di habang panahon ay pababayaan ang nangagihirap maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. You see? Ganyan po yung kadakilaan ng Diyos. Dakila ang kanyang pag-aaral. Siya po ay makatarungan. Sabi nga po doon, kahit na di habang panahon na pababayaan. Amen? Ganun ang Diyos. Kaya kailangan tayo ay huwag tatalikod, huwag bibitaw, o doon po sa wala pang pananampalataya ay magkaroon na ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At pagkatapos po, tayo po ay tatalon mula sa verse 6. Pupunta na po tayo sa last part ng ating pag-uusapan, yung verse 11 and 12. Pinagsama ko na po ito at isang interpretation na lamang po ang ginawa ko. Sabi po sa 11, ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa ating mga kasalanan. You see? Ang Diyos ay nga po ang kanyang pagpapatawad ay ganun na lamang. Kaya nga yung kanyang pag-ibig na napag-usapan natin, paano nyo po masusukat yung salitang gayon na lamang? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po masusukat. Gayon na lamang. Ano po yun? Sa kabila po, yung gayon na lamang. Sa kabila na tayo ay makasalanan, tayo ay kanya pa rin inibig at binibigyan ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ayaw niya na tayo mapahamak. Kaya yung po lahat ng mga makasalanan, binibigyan niya ng pagkakataon makabalik sa Kanya. Ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin. Ganon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sabi po doon, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Yung agwat, yung laki, no? Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen? Gano'n nga naman kalayo yung langit at lupa. Hindi natin masusukat. Wala pa pong astronaut na nakasukat nun. Nakikita lang po natin yung langit, akala natin malapit. Pero wala pa pong nakakaroon. Ganon daw kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa awit 57 verse 10 to 11, dakilang pag-ibig ng Diyos, ang sabi po, awit 57 verse 10, 11, ang pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, na darama sa taas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa taas ang taglay mong kabantugan, dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Amen? Awit 118 verse 1, o pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Ganun po sa awit. Kompletuhin na po natin at dito na po tayo magwawakas. Awit 36. Awit 36 verse 5 to 7. Sabi po, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay silalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nanilang sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. Amen? 7. O Diyos, yaong pag-ibig mo ay mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Purihin po ang Panginoon. Nakita na po natin kung ano po ang mga kahalagahan ng ating pagkakaroon ng ating pananampalataya sa Diyos. Balik-aralin natin. Dapat natin siyang purihin. Siya ang nagpapatawad. Siya ang nagpapagaling. Siya ang nagliligtas sa kapahamakan. Nagpapala dulot ng kanyang pag-ibig. Ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Ang kaloob niya ay kalakasan. Ang Diyos ay katarungan at ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Iyon po yung ating makakamit kung tayo ay laging nasa Diyos. Kung tayo ay laging nakasandal, nakasandig, nakadepende sa Kanya. Kaya kung wala pong dahilan para tayo ay kumalas at lumimot sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po idadako sa ating conclusion. Hindi na po ako gumawa. Sa Bible na po, direkta po. Bible scholar po ang may gawa nito. Sabi po, ang pagkahulog ni Adan sa kasalanan ang siyang nagdala sa sangkatauhan sa pangkahalatang karanasan ng kasalanan, sakit at kamatayan. Sa kabaligtaran nito, itinalaga ng salmista ang mga pagpapalang ng Diyos para sa kanyang bayan. Kapatawaran sa ating mga kasalanan, kagalingan sa ating mga sakit, at mga kaloob na katubusan at buhay na walang hanggan. Ang kapatawaran ang una at pinakamahalagang kaloob na maaari nating makamtan mula sa Diyos sa pamamagitan nito. Tayo'y nanunumbalik sa Diyos at natubos mula sa kapahamakan. Gayon din ang kagalingan mula sa mga sakit na dumarating dahil sa kasalanan at kay Satanas ay bahagi ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan. Amen. Hallelujah. You see? Sabi ko po, napag-usapan na po kasi natin nung nakaraan na ang kakaramdaman o sakit ay maaring dulot ng kasalanan o gawa ni Satanas. Baka dinadaan lamang po tayo sa pagsubok. Purihin po ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating pananalangin. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadakong muli sa ating panalangin. Patuloy po nating hihilingin sa panalangin ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Kay Lourdes Patron, Ed Hilario, Teresita Milarpis at Marciana Pajardo para sa kanilang complete recovery. Kila Galo Cruz, Lynette and June Cruz, Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Aida Dukog, Teresita Sangkate para po sa kanilang mga healing at recoveries. Gayon din po para sa mag-asawa pong Harold and Aya Jolaso na bigyan sila ng Panginoon ng kalakasang pisikal at spiritual. Gayon din makarecover sila sa pagkawala ng kanilang anak at malampasan nila ang mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay. Gayon din po para po kay John Patrick Castro, wisdom and strength for his extended contract at gayon din ingatan siya ng Panginoon sa kanyang pisikal at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para kay Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Teresa de la Peña, Marvin Castro, Dalice Castro at Edwin Arnubit. Gayon din po, isama din natin sa panalangin ang pagdaraos ng kaarawan ni Nelson Manso
Gayon din po sa ating mga kaibigan, kaanak na mga OFW sa Japan, sila John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Jesus Corpus Castro, Glenda Enriquez Yamaguchi, sa Abu Dhabi, Marciana Pajardo at Ricardo Singh, sa Dubai, kay Lucy Milarpis, sa Norway, Esther Hipolito, sa Jeddah, Marvin Pangilinan, sa Hong Kong, Glenda Pagaduan Gomez, sa USA, Lenny Cruz and family, Sarah Cruz and family, Alfred Santos and family, Cathy Angeles and family. Sa Australia, Jane Baniked and family, Ami Basco and family. Sa Middle East, si Ed Cabrera, Lynn Maglake, Butch Gonzalez. Sa Canada, Eddie Hilario and family. Sa Malaysia, Christy Amoyo and family. Sa Italy, Danilo Apostol, Irene Apostol Salaroli, Heidi Apostol Barberi, Le Siganlay Caporali, Maribel Apostol Siganlay, Denden Siganlay at Luwa Siganlay, kasama na po ng kanilang mga pamilya. Gayon din po para sa mga concerns ng lahat ng naka-join sa atin sa mga sandaling ito, para sa mga concerns nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lenny Cruz, Nita Panganiban, Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, Rochela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Dalia de la Cruz, Connie Copreros Pagtalunan, Pesi Villa, Efren Nicolas Jr., Ricardo Singh, at sa lahat po ng mga tumutunghay at tutunghay po sa ating BS Online, at sa mga tumutunghay po sa mga nag-shares ng ating gawain, sa shares nila Lenny Cruz, Evangeline Milarpis, at sa shares ni Christy Amoyo. Purihin po ang Panginoon. Ito pong bagong request na prayer para sa mag-asawang Harold at Aya Jolaso. Ito po yung parents ng ating pinapanalangin na si Harriet Lian Jolaso na hindi po naka-recover at siya nga po ay kinuha ng ating Panginoon. At ito po ang nagre-request po nito ay si Marciana Pajardo. Marcia, kung friend mo ang mga taong ito, kung po pwede, i-share mo yung ating gawain. Kasi po, kailangan po yung ipinag-pray-pray ay nakikinig. Ano po? Kasi po, para po na malaman nila na yung ating pinapaksak, lalo na ngayon, na yung mga taong ito maaring dumadaan sa matinding pagsubok. Maaring ito ay tumalikod sa Diyos. Mawawalan sila ng tiwala sa Diyos. Kaya nga napaka-importante. Pangalawa, ang humihiling po ng panalangin, ng kagalingan, kailangan po ay merong una, pananampalataya. Pangalawa, nakikinig sa salita ng Diyos na ating ipinangangaral. Para may connection po. Baliwala po kasi pagka ang prayer po ay hindi kaugnay yung ipinapanalangin. Napaka-importante po yun, connection. Ano po? Kailangan po. Kaya nga, kung friend mo, Marcia, ang mga friend mo ito na ikaw ang may kahilingan nito, i-share mo yung gawain natin para maabot sila. Lalo na ngayon dumadaan. Lalo na ngayon na sila ay dumaraan ng depression. Ano po? Napakahalaga na sila ay mapaalalahanan na meron tayong Diyos na nagpapagaling, na meron tayong Diyos na makapangyarihan, na makagagawa ng imposible. Tulit man na nangyari. Kasi dapat nung mo pa sinishare sa ito sa kanila para hindi po umabot sa yung ganitong sila ay sobra na pong depressed. Purihin po ang Panginoon. Napaka-importante po. Salamat po sa mga nag-share. Kasi nga po napaka-importante na tayo ay patuloy na mananangan, patuloy na kakapit, patuloy na dedepende, patuloy na magtitiwala, patuloy na mananampalataya sa Diyos. Sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok na ito. Kasi nga po, hindi lamang sa buhay na ito yung ating inaasahan, kundi yung tayo pa sa kabilang buhay ay makasama ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, at dumadakila sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, na muli nga po, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng pagkakataon
na makapanalangin, makausap ka at makahiling sa iyo at lumapit sa iyo, dumaing sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, sa lahat po ng aming karumihan ay linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Kapatawaran ang aming hiling sa lahat po ng aming nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, patawad po at sa hapon pong ito, marapatin mo po, Panginoon, na sa aming pamamagitan ng pananalangin para po sa lahat po ng may mga karamdaman na recovery at ganun din po sa kahilingan na ni Marcia para sa kay Harold Julaso at Aya Julaso na sa mag-asawang ito na nakaranas po ng mga matinding pagsubok, nawalan po sila ng anak dahil po sa at nawalan din po ng hanap buhay. Kaya po nawalan po ng hanap buhay ay dahil po sa pangangalaga at yung parapian nilang pag-a-absent dahil nga po sa pag-aasakaso kay Harriet Lian Julaso noong araw. Kaya nga po, Panginoon, patuloy ko nga po itinataas sa iyo si Harold at Aya Julaso na patuloy mo nga po sila, Panginoon, na hawakan ang kanilang pananampalataya. Hawakan mo po ang kanilang mga buhay. Huwag mo po silang pahintulot na ikaw ay kanilang talikuran. Huwag mo pong pahintulot, Panginoon, na sila ay bumitaw sa kanilang pananampalataya. Bagkus, Panginoon, palitan mo ito ng kasiyahan, kaaliwan, kagalakan, at magkaroon po siya ng malawak ng kaisipan na tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng bagay ay ikaw ang may kontrol. Kaya nga po kailangan na ang bawat isa ay magkaroon ng pagtitiwala sa iyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng kaayusan, lahat ng pagpapalat, kagalingan, recovery ay nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin itinataas sa iyo sila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso, ganun din po para kay Ate Merly de Belen Paulino, kay Teresita Sangkate, at kay Violeta Amoyo. Kagalingan po para sa kanilang mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin mo po ang kanilang mga karamdaman. Kagalingan po ang kahilingan namin para sa kanila. At bawat isa nga po ay umaasa sa pagkatunay nga po, Panginoon, na sa kanilang pananampalataya, ikaw lamang ang tanging makapagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po sa mga recovery para po kila Lourdes Patron, Eddie Hilario, Marciana Pajardo, Galo Cruz, Lynette and June Cruz. Ganon din po kay Ariel Arroyo at Aida Doco. Dalangin namin, Panginoon, na makarecover po at pas-recovery po sa kanilang mga naging karamdaman. Nawa, Panginoon, ay mabalik na po sa normal ang kanilang mga kalusugan at kalakasan. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming po si John Patrick Castro na kasalukuyan po nagtitraining ngayon sa kanyang trabaho sa Japan, na sana po, Panginoon, ang lahat ng mga training na ito ay kanyang maipasa para po sa extended contract niya sa Japan. At nawa, Panginoon, ay malayo siya sa COVID at sa COVID-19. Ganon din po, dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanyang mga amo, sa kanyang mga kumpanya na kanyang pinapasukan. Pagpapala po, ganon din po sa kanilang mga kasama sa trabaho. Nawa, Panginoon, sila ay malayo at maligtas sa COVID-19. Ganon din po ang patuloy namin paglapit sa paghiling ng kahilingan ng hanap buhay para po kay Teresa de la Peña, Roy Vincent Santos, Jade Milarpis, Marvin Castro, Dalisay Castro at Edwin Arnovit. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, ingatan at magkaroon na nga po ng hanap buhay sa kanilang mga pangangailangan upang ikatataguyod ng kanilang pamilya. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng OFW na nasa Japan, sila John Patrick Castro, Joby Moyo and family, Maria Jesus Corpus and family, ganon din po kay Glenda Enriquez and family, ganon din po kay Marciana Pajardo at Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis na nasa Dubai,
Ganon din po kay Lenny Cruz, Sarah Cruz, Alfred Santos, Cathy Angeles, at ang kanilang mga pamilya na nasa USA. Ganon din po kay Glenda Pagaduan Gomez na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, kay S. Repolito na nasa Norway, kay Eddie Hilarion family na nasa Canada. Ganon din po kay Christy Amoyo at ang kanyang pamilya na nasa Malaysia. Ganon din po kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, at Butch Gonzales na nasa Saudi. Ganon din po, Panginoon, kay Jane Baniked and family, Ate Ami Basco and family na nasa Australia. At ganon din po sa aking mga pamangkin na si Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Purido. Ganon din po kay Heidi Apostol Barbieri. Ganon din po kay Danilo Apostol, kay Lea Siganlay Caporali, kay Denden Siganlay, at kay Lua Siganlay, at ang kanilang mga pamilya. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng pangalan na aking nabanggit na mga OFW na aming kaanak, kaibigan. Dalangin namin, O Diyos, na sila nga po iyong pagpalain sa kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga kalusugan, kalakasan. Ganon din po, Panginoon, pagpapala po sa bawat isa at sa kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Ganon din po ang proteksyon laban sa COVID-19. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo yung amin pong nakasama sa hapong pong ito na nag-join po sa aming live, at ganon din po sa lahat po ng naabot. Patuloy po rin namin itinataas sila, yung mga pong lahat po ng naabot ng aming gawain ito, manonood pa later, mag-view later, at ngayon po yung mga active na nakasama namin na sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lenny Cruz, Atenita Panganiban, Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, Rosela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, ganun din po kay Dalia de la Cruz, Connie Copreros Pagtalunan, Maria P. Sevilla, kay Pastor Efren Nicolas Jr. at kay Ricardo Sig. Ganon din po sa lahat po ng tumutunghay sa shares po ni Lenny Cruz, Evangeline Milarpis, at Christy Amoyo. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po iyong abutin ang kanilang ninanais, kahilingan, ganon din po ang kagalingan kung sama sa may mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay. Ganon din po ang proteksyon laban sa COVID-19. Ganon din po, tinataas ko po sa iyo ang tatlong nag-share, si Lenny Cruz, Evangeline Milarpis, at Christy Amoyo, na patuloy mga po silang ginagamit sa kanilang kalakasan, ginagamit po ang kanilang mga gadget para ma-share po ang salita ng Diyos, ang salita mo na nanggagaling sa Bible, upang marami nga po, Panginoon, na maabot ang aral na aming pinabahagi. Nawa, Panginoon, yung tatlong ito na nag-share ay ang pagpapala, iyong pag-iingat, din po, Panginoon, ang iyong gabay, at patuloy pong kalusugan, kalakasan po sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pag-iingat. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng nasa Kapitolyo, sa aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, ganon din po sa aming Provincial Administrator Antoinette Constantino, sa lahat po ng Sangguniang Panglaliwigan, ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng staff ng Accounting Office ng Kapitolyo, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. Patuloy nga po, Panginoon, at tinataas ko po, Panginoon, sila, ang lahat po sila ay iyong pagpalain, gabayan at patnubayan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang proteksyon mo laban sa COVID-19. Dalangin ko, O Diyos, ang kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman sa bawat isa. At dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon. Ganon din po sa lahat po ng aking mga batchmate ng elementary na sumusubaybay, at nakikita ko po ang kanilang mga pangalan, kaila Eloisa Tolentino Estrella, Gloria Bravo, Gloria Santa Ana, Rupina Roque, Maria P. Sevilla, Connie Copreros Pagtalunan, Edna Estrella. Ganon din po kay Mario Jose, Boy Condangan, Obet Hernandez, Nanette Sampana,
Ganon din po kay Emil Santos at kay Severino, kay Sido na mga batchmate ko sa elementary. Ganon din po sa lahat po ng aking mga kaibigan, kaanak na sila Adorbilio, Johanna Lacasandili, Roda Padero Nicolas, Jinky Castro, Julius Castro, Jinky Estrada, Maynard at Berna Domingo, Cristina Camille Milarpis, Chris Angelo de la Rosa, Arman de la Rosa, Evelyn Pangilinan, Donita at Glenn Aris Milarpis. Ganon din po kay Rodel Gatchalian Palan, kay Dalia de la Cruz, Rodolfo Singh, Chris Rieta, Rodolfo Valencia, Rod Dichosa, kay Milet Panganiban, Isabel Baldon, Atinita Panganiban, Mian Rase Gonzales, Angelina Meneses, Elizabeth Visconde Castro, Mayla Manso, Marie Robles at Musang Aldaba. Ganon din po sa aking mga kasamang lingkod ng Panginoon, kay Pastora Aileen Manumbas, kay Pastor Don de la Cruz at kay Pastor Efren Nicolas Jr. Lahat po ng nabanggit kong mga kaanak, kaibigan, ganon din po sa aking mga batchmates. Tinataas ko nga po, Panginoon, sila sa iyo. Ikaw nga po patuloy na sumubaybay at lumabay sa bawat isa. Dalangin ko rin po ang iyong pagpapala, pag-iingat. Ganon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, kagalingan, kalakasan na nagmumula sa iyo ay sumakanila. At ganon din po ang proteksyon laban sa COVID-19. Salamat po, Panginoon. Napakarami po namin kahilingan, ngunit alam namin, Panginoon, ito ay wala sa kalingkingan ng iyong kapangyarihan upang ito ay hindi mo matutugunan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na himala, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kagalingan, Diyos ng awa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kalakasan, Diyos ng kasiyahan, Diyos ng pagpapala. Tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng ito ay sa iyo nagmumula. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay dapat magkaroon ng pananampalatayang matibay at huwag nawa, Panginoon, na kami ay titigil o tatalikod sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Papuri, pagsamba, pagdakila, kalwalatian, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Ang pagsasabi po ng Amen, you agree doon po sa ating inihatag na panalangin sa ating Panginoon. Pag sinabi niyo pong Amen, you agree. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pasasalamat, acknowledgement. At meron po tayong 15 minutes para sa ating gawain. Dahil po, salamat po. Ako po nagpapasalamat kay Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lenny Cruz from USA, kay Ate Mita Panginiban, Evangeline Milarpis, Christy Amoyo from Malaysia, Rosela Vanessa Santos at Amalia Milarpis Santos. Ganon din po sa aking anak sa pananampalataya, Dalia de la Cruz at ang kanyang pamilya. Kay Connie Copreros Pagtalunan, yung aking batchmate sa elementary, kasama po si Maria P. Sevilla. Kumusta po, Maria P? Mag-update ka lang sa ating group chat, baka matuloy yung ating golden reunion. Baka by December. Wala na siguro na nag-COVID. At kay Pastor Efren Nicolas, salamat po. At kay Ricardo Singh. Ganon din po, salamat po sa mga shares. Kay Lenny Cruz, Evangeline Milarpis at Christy Amoyo. Ganon din po sa aming mga kaanak na sa patuloy din po namin itinataas. Kasi po, sila po yung karamihan ay late viewer. Ano po, na nag-like, nagre-react na lamang sa ating gawain kung kami po ay nagre-review. Sila Adorbilio, Johanna Lacasandili, Roda Padero Nicolas, Jinky Castro, Jinky Estrada, Julius Castro, Maynard at Berna Domingo ng Apayao, Cristina Camille Milarpis ng Mabini, Batangas, kay Chris Angelo de la Rosa ng Zamboanga City,
Ganon din kay Arman de la Rosa ng Binyang, Laguna. Evelyn Pangilinan na nasa Cebu. Donita at Glenn Aris Milarpis. Ganon din po kay Rodel Gatchaliang Kalan, kay Dalia de la Cruz, kay Rodolfo Singh, Chris Rieta, Rodolfo Valencia, Rod Vitiosa, Nita Panganiban, Milet Panganiban, Isabel Baldon, Mian Rase Gonzales, Angelina Meneses, Elizabeth Visconde Castro, Myla Manso, Marie Robles, at kay Musang Aldaba. Ganon din po sa aking kasamahang mga lingkod ng Panginoon, kay Pastora Eileen Manambas, kay Pastor Don de la Cruz ng Northville, Malolos, at ganon din po kay Pastor Efren Nicolas Jr. Sa aking mga busmate na iba po ay nag-active ngayon, sila po ay sila Eloisa Tolentino Estrella, Gloria Bravo, Gloria Santa Ana, Rupina Roque Lorenzo. Ang mga nag-active ko ngayon, Maria P. Sevilla, Connie Copreros, at ganoon din po kay Edna Estrella. Salamat din po kay Mario Jose, Boy Condangan, kay Nanette Sampana, Robert Hernandez, Emil Santos, at Severino Caicedo. Ganoon din po sa lahat po ng accounting office. Sa accounting office po ng Kapitolyo, na staff po ng accounting office na nagre-react, at mga kaibigan, mga friends ko po sa Facebook, ang karamihan po ng staff ng accounting office. Sila po ay sila Ate Merly de Belen Paulino, Ate Susan Tanjama, Ate Nancy Enriquez, Ate Esme Torres, Ate Gloria Bitog, Ate Vicky Centeno, ay Kuya Alfred Marquez, Kuya Romel Santos, Kuya Edwin Fernando, at Kuya Aaron Santa Rupina. Bakit ko po tinatawag ng mga kuya at ate? Ano po ang kuya? Kapatid, brother. Ano po? Ang ate, sister. Hindi naman po, para hindi po exaggerated, yung pong paggalang ng kuya o sister o pagtawag sa kanila ng brother ay isang paggalang at respeto. Ano po? Kaya nga po nilalagyan ko po ng mga kuya at ate. Purihin po ang Panginoon. Sila po kasi yung aking sa opisina po nila ako nagtuturo. Kami po ay nagtuturo pa sa Kapitolyo. Wow. Magwa 1 year na. Kasi po ang huli ko pong turo sa accounting office ay March, yung second week ng March. Nakapagturo po ako ng 2020. Ngayon po, almost 1 year na hindi ako nakapagtuturo. At wala pong nakapagtuturo sa Kapitolyo dahil nga po sa social distancing. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay mawala ng COVID para magpatuloy po. Pero dahil nga po sila ay kaibigan ko sa friends ko sa Facebook, ano po, sila ay patuloy nakatutunghay ng aral mula sa Biblia. Purihin po ang Panginoon dahil nga po sa lawak na ng ating sistema, yung ating modernization, ano po, yung ating mga gadget ay nakakaabot na hanggang sa malalayo, lalo na yung mga binabanggit natin, si Lenny Cruz na nag-active ngayon, na nasa USA po siya. Si Christy Amoyo nasa Malaysia. Ano po? Yung iba po mga nasa abroad na nanonood at sumusubaybay, nasa abroad po sila. Purihin po ang Panginoon dahil sa makabago nating technology na naabot at wala pong imposible. Kaya nga po, doon po sa mga walang Bible, pwede nga po, pinapaalala ko. Pwede po pumunta kayo sa Play Store, maghanap kayo ng mga Bible doon, i-download nyo po yung Bible para magkaroon na po kayo ng Bible. At doon pa lamang ay makapagsusubaybay na kayo ng gawain. At doon pa lamang ay magkakaroon na po kayo ng kaisipan ng mga pagpapala at mga kalooban ng Diyos natin. At may pahabol, pasasalamat daw po doon po sa kahilingan ng hanap buhay para po kay Teresa de la Peña. Siya po daw po ay may trabaho na. Nagpapasalamat daw po siya sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po nga pala sa may birthday. Kasama naman po sa prayer kay Nelson Manso. Pagbati na lamang po na
Sana ay humaba pa at marami pang taon ang sa iyong buhay. Pagpalain ng Diyos ang iyong kaarawan sa araw na ito. Na hindi ko po nabasa ito kanina. Wala po yata ito kanina. Hindi nakalimutan. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po natin pipray. Kasama naman po sa prayer sa kagagawa. Muli mga kapatid, kaibigan,